Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita Alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem ni Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseserbisyo with Linya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid ni na Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Hanap mo ba ay balita? Mga kwentong magpapatibok sa puso? Katatakutan? Kahit ano ang gusto mong pakinggan, meron dito niyan sa Spotify podcasts ng DZMM. Maging una sa balita, public service, pati sa entertainment. Si Van RJ po na meron ng stage 5 chronic kidney disease. Na nagdadialysis siya, sabi ng nanay niya 3 times a week. Meron din siyang hika. Nung 20 years old po siya, nung nag-aaral po siya, bigla nilang po siyang nilagdag, nagkasakit. Tapos, kahit anong gawin ng vitamins, parang hindi yung tumataas yung hemoglobin niya. Pwede natin pag-abutan ng 20, 50 pagka sa dami ninyong magbibigay ng tulong, pagka pinagsama-sama yan, malaking maidadagdag sa budget na para sa operasyon ni Van RJ. Marami tayong good news, mga kapamilya! Dahil po sa inyong mga gininto ang puso o heto. Kaya naman, nagpadala po tayo ng nebulizer na hiling ni Van RJ. Papasalamat po sa DZMM Teleradyo at DZMM John. Ngayon, nagpapasalamat din po ako sa nagbigay ng itong nebulizer na si Mr. Anthony and Scarlett. Maraming salamat. Aksyon ngayon ang hatid ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin El Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Binabalita. Radyo Patrol sa 630 nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong mundo. DZMM Radyo Patrol sa 630 tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Oh, Pilipino!
Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Patuloy na magbabalita at maglilingkod kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin. Hoy! Kape! Alas 4 na ng madaling araw. Ito ang umagang balitaang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita Alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, Romaras Tiana, Antemano. Kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita Alas 4. Good morning! Good morning! Ngayon po ay Martes, July 29, 2025. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Umano'y mga substandard na flood control projects inupakan ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA. Mga opisyal na tumatanggap ng kickback sa mga proyekto binanatan din. Mga water district at joint venture partners na itinuturong responsable sa palpak na serbisyo sa tubig, pananagutin ayon sa Pangulo. Mga sospek sa pagkawala ng mga sabongero, mananagot din. Ilang mambabatas at mga obispo dismayado matapos hindi banggitin ni Pangulo Marcos Jr. ang online gambling sa kanyang SONA. Presyo ng diesel at kerosene muling magtataas ngayong araw. Presyo naman ng ilang gulay at isda nagmahal matapos ang kalamidad. Sa lalawigan, 8 sa 10 presong pumuga. Sa Batangas Provincial Jail, balikulungan, 2 pa ang pugante pinaghahanap. At sa balitang sports, L.A. Tenorio, bagong head coach ng Magnolia Hotshots kapalit ni Chito Victolero. Good morning! Magandang umaga mga kapamilya. Good morning! Narinig nyo na naman at napapanood nyo pa rin siyempre ang Team Pogi sa umaga ang magbibigay ng mga magagandang balita sa inyo. Sabi nga nila, itsura pa lang, sulit na. Sulit ng magising ng umaga. Oo. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano. Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz. At ngayon sa mga detalye ng balita, unahin po natin ang magiging lagay ng ating weather sa maghapon. Ulat, panahon, Nakakausap po natin mula sa Pag-asa si Miss Lori De La Cruz. Miss Lori, good morning. Ngayon nga po ay meron po tayong meron po tayong southwest monsoon. Let me correct that. Southwest monsoon o habagat na nakaka-apekto sa bansa at nagdudulot po ito ng mga pag-ulan sa halos buong Ilocos Region, Batanes, Boboyan Islands, Apra, Benguet, Zambales at Bataan. So possible pa rin po doon yung malalakas na pag-ulan dahil sa habagat. Samantala, dito sa Metro Manila, Calabarzon, natitirang bahagi ng Cordillera, natitirang bahagi ng Central Luzon at Cagayan Valley ay generally maulap po tayo at anytime pwede po yung mga light to moderate rain. So magdala po ng payong saan man ang ating lakad for today. The rest of the country, generally fair weather, liban sa mga localized thunderstorms in the afternoon or evening. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz. Miss Lori, ay, binaba. Nagulat kasi ako doon sa may bagyo daw. Wala naman. Tama naman. Thank you, Ma'am Lori. Thank you, Miss Lori De La Cruz. Oras natin, 4:04 ng madaling araw. Sa ibang balita naman, binanatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na SONA ang mga opisyal na umulit tumatanggap ng kickback sa mga flood control project ng gobyerno. Pinatikos ng Pangulo ang mga substandard na flood control project sa mga nakalipas na taon matapos na nangyaring pagba sa Metro Manila at mga lalawigan kamakailan. Pinagsusubite ng Pangulo ang DPWH ng listahan ng mga flood control project
mula nang manuklok siya sa Malacanang. Nangako rin ng Pangulo na isa sa publiko ang listahan para makita mga nakumpleto na delay at ghost projects. Nagbanta ang Pangulo na hindi niya pipirmahan ang national budget sa 2026 kung mapapatunayan na magkakaroon ito ng mga insertion na hindi akma sa National Expenditure Program. Hindi rin nababahala ang Pangulo na maging reenacted ang budget sa susunod na taon. Samantala, tiniyak naman ng Pangulo na mananagot ang mga water district at joint venture partners sa mga palpak na serbisyo sa tubig. Nangako rin ng Pangulo na paparusahan ang mga nasa likod ng pagkawala ng mahigit 30 sabongero. Ibinida rin ng Pangulo na mahigit 150,000 drug suspects ang naaresto sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nangako rin ng Pangulo na magkakaroon ng internet access ang lahat ng pampublikong paaralan bago matapos ang taon. Tumagal ng 1 oras at 12 minuto ang sona ni Pangulong Marcos Jr. na umani ng mahigit 100 palakpakan at isang standing ovation. Basta AM, DZMM. Inilatag ni Pangulo Marcos Jr. sa kanyang sona mga plano para putugunan ang sistema ng edukasyon sa ating bansa. Iniutos ng Pangulo ang pagkuha ng mas maraming guidance counselor para makatulong sa mga nangangailangang mag-aaral, lalo na mga nakararanas ng bullying at depression. Bukod pa ito sa plano ng gobyerno kumuha ng mas maraming guro para maibsan naman ang kanilang workload. Nangako rin ang Pangulong bibigyan ng karagdagang bayad ang mga gurong nag-overtime at may mabigat na teaching load. Kabilang anya sa mga hakbang ng Department of Education ang pag-streamline sa kanilang mga documentary requirement. Tinayak din ng Pangulo na malapit na dumating ang mga pinangakong laptop para sa mga guro. May paano siya doon, may banggit pa siya doon. Sabi niya, laptop na sinigurong walang korupsyon. Tiniyak din po ng Pangulo kasama ang technological support mula sa Department of Education. Target din anyang buksan ang 40,000 classroom bago po matapos ang kanyang termino. Ipinagmamalaki rin ng Pangulo ang unti-unting pagpasok ng mga technical at vocational courses sa senior high school. Halos 60 bilyong piso anya ang ilalaan sa libreng edukasyon sa mga pampublikong paaralan at technical and vocational education. DZMM. Alas 4:07 ng madaling araw, inulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahigit 5 milyong pamilya ang nabenepisyuhan ng Conditional Cash Grants ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa kanyang ika-4 na sona, inihayag ng Pangulo halos 1.2 milyong pamilya na ang gumandang estado ng pamumuhay na nakagraduate na sa programa. Ipinangako rin ng Pangulo na mas marami pa ang maabot ng walang gutom program ng administrasyon. Tiniyak din ng Pangulo na ibubuhos ang tulong sa mga atletang Pinoy. Kinilala ng Pangulo ang ilang personalidad na nagbigay ng karangalan sa bansa tulad ni na dating Senador Manny Pacquiao, Olympic gold medalist Heidelin Diaz at tennis star Alex Ayala. Pabirong bimanggit si PNP Chief General Nicolas Torre III na bagong world champion matapos sumabak sa boxing event noong linggo. Samantala, sinabi ng Pangulo na binibilisan na ang pagbabayad ng PhilHealth sa mga ospital at nilatag ang iba-ibang benefit package ng PhilHealth na maaaring gamitin ng publiko. Inanunsyo rin niyang libre na ang hospital bill sa ilang serbisyo sa DOH accredited hospitals. Nangako naman ng Pangulo na patuloy ang pagpapabuti sa serbisyo ng MRT at LRT at mga gamit ng ilan sa mga nakatengang Dalian trains bago matapos ang taon. Ibabalik din ang Love Bus na naging popular noong dekada 70 at gagawing libre ang pamasahe. Sisimulan nito sa Davao at Cebu at palalawigin sa ibang bahagi ng Visayas at Mindanao. Bukod dito, binanggit din ng Pangulo ang ilang proyekto gaya ng Bataan-Cavite Interlink Bridge, pagsasaayos sa PNR Bicol Line, pagbubukas ng South Luzon Expressway Extension sa 2026 at Mindanao Transport Connectivity Improvement Project. Basta AM, DZMM. Isusumite ng Department of Public Works and Highways kay Pangulo Marcos Jr. ang lahat ng flood control projects. Ito'y matapos atasan ng Pangulo at DPWH na isumite ang mga listahan ng flood control project mula na manungkulan siya sa pwesto. Pinatikos din ng Pangulo ang kanyang sona o sa kanyang sona ang mga opisyal ng gobyerno na umano'y tumatanggap ng kickback sa mga proyekto. Sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na audited ang lahat ng proyekto bago ito tanggapin ng gobyerno. Tiniyak ni Bonoan na iimbestigahan at imomonitor ang mga questionabling
flood control projects. Regularaan niya silang magsusumite ng listahan ng mga proyekto sa Pangulo pero maraming flood control projects ang dapat mabusisi. Basta DZMM. Umani ng iba't ibang reaksyon ang ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Iginatuan ni Senate President Pro Tempore Jiggo Estrada ang pangako ng Pangulo na pananagutin ng mga tumanggap ng kickback sa mga flood control project. Dismayado naman sina Akbayan Party List Representative Chel Jokto at Senator Risa Ontiveros na hindi nabanggit ng Pangulo ang gagawing aksyon sa online gambling. Dismayado rin ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na hindi tinalakay ng Pangulo sa SONA ang online gambling. Ayon kay Father Jerome Siciliano, Executive Secretary ng CBCP Episcopal Commission, umasa silang babanggitin ng Pangulo ang gagawin nito laban sa online gambling na nakakasira sa buhay ng mga Pilipino. Matatandang tinawag ng mga obispo ng Simbang Katoliko na salot ang online gambling na sumisira sa buhay ng mga Pilipinong nalululong sa sugal. Pinuri naman ng Makati Business Club ang SONA ng Pangulo dahil malinaw anilang nailatag ang mga plano at natalakay ang ilang mahalagang isyu tulad ng katiwalian. Para naman sa political analyst si Professor Julio Tihanki, maayos na nailatag ng Pangulo ang kanyang planong tututukan sa nalalabing 3 taon sa pwesto. Basta DZMM. Halos 4,000 ang sumama sa mga kilos protesta kasabay ng ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Nagmarcha at nagsunog ng effigy nina Marcos at Vice President Sara Duterte ang mga militante sa Commonwealth Avenue. Simbolohan nila ito ng paglaban sa korupsyon ng 2 pinakamataas na opisyal ng bansa. Nagkaroon din ng protesta sa Maynila para igiit na ituloy ang paglilitis at papanagutin si Vice President Sara Duterte. Nagsagawa ng programa para sa People's SONA ang mga militante sa harap ng St. Peter's Parish Church. Sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na naging mapayapa ang mga kilos protesta at kusang nag-disperse ang mga rallyista pasado alas 5 ng hapon. DZMM. Nagtipon-tipon din ang mga loyalista ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nakasuot ng pula mga pro-Marcos bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa Pangulo sa ika-4 na State of the Nation address ng Chief Executive. Ibinida ng mga pro-Marcos sa mga nagawa ng Pangulo sa 3 taon nitong pamumuno. Umasa sila na matutupad ang mga ipinangako ng Pangulo at giginhawa ang kanilang buhay sa susunod na 3 taon. Naging kapayapa rin ang pagtitipon ng mga taga-suporta ng Pangulo. Basta DZMM. Pasada Probinsya. Ilang alkalde sa Cebu sumasang-ayon sa mga inihayag ng Pangulo Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na SONA kahapon. Narito balitang kumpirmado sigurado mula Cebu hatid ni Ani Perez. Ani. Susuportahan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga programa ni Pangulong Marcos Jr. lalo na sa pagtugon sa problema sa baha. May ginagawa na anya ang lungsod upang hindi na dumami ang plastik sa mga estero na siyang dahilan sa pagbaha tuwing lumalakas ang ulan. Sumasang-ayon din naman dito ang alkalde ng Mandawi City na si Jonky Uwano. Pero para sa mga progresibong grupo, hindi pa rin nasagot ng presidente ang totoong problema. Anila, walang koneksyon ang mga programa at proyekto sa totoong karanasan ng mga Pilipino. Hindi rin nila narinig ang mga plano para sa pagtaas ng sahod. Marami naman ang nanood sa SONA ng Pangulo sa mga libreng viewing gaya ng Plaza Sugbo sa Cebu City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Ani Perez. Maraming salamat, Ani Perez. Basta AMMM. Nananatili bilang Senate President si Senator Francis Escudero. 19 na senador ang bumoto ng pabor kay Escudero para manatili sa pwesto. Si Senator Jinggo Estrada ang itinalaga bilang Senate President Pro Tempore, habang Majority Floor Leader naman at Committee on Rules Chairman si Senator Joel Villanueva. Tatayong Senate Minority Leader si Senator Tito Soto na natalo kay Escudero sa botohan sa pagka-Senate President. Mapapasama sa minorya sina Senators Risa Ontiveros, Panfilo Lacson, Loren Legarda at Juan Miguel Zubiri. Kabilang naman sa mayorya ang mga nagbabalik Senado na sina Senators Francis Pangilinan at Pamakina na pumotong pabor kay Escudero.
Mag-focus ngayong araw ang mga senador para talakayin ang magiging trabaho ng Senado. So, bali partner sa Senate, 5 silang nasa minority. Oo, 5. Bakit nga mukha mo, maraming tatanong bakit daw hindi sumama si Bam at Kiko yung kay Senator Risa? Ang sinasabi kasi nila ay may mga pinupush sila ng mga advocacy, may mga pinupush sila ng mga panukalang batas na mas mapapabilis kapag nandun sila sa majority. Sa Senado kasi partner, kapag sinabi mong nasa majority ka, it doesn't follow, hindi agad automatic sinasabi na kapag nasa majority ka, ay kakampi ka rin ng palasyo. Majority ka sa Senado. Sa Senado lamang. Oo. Kapag nasa minority ka rin, hindi ibig sabihin ay automatic kalaban ka ng palasyo. Kasi tingnan mo ang nasa minority ngayon, the minority leader, Senator Vicente Soto III. Tumakbo yan under ng administration. Senator Panfilo Lacson, tumakbo yan under administration, pero nasa minority sila. Ibig sabihin kasi niyan, doon lang yan nagte-take effect sa Senate leadership as an institution sa Senado lang. Ang walinaw ngayon, wala namang kumbaga beef sila Senator Risa Ontiveros, Iba Makino. Magkakasama sila. Magkakasama sila. At tingnan natin kung ano yung mga legislative measures na ipupush nila. May mga diskarte sila hindi natin alam, di ba? Correct. Oras natin, 4:16. Basta DZMM! Kuha muna tayo ng report ng ating masisipag na Radyo Patrol. Late Representative Martin Romualdez muling nahalal bilang House Speaker para sa 20th Congress. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Batasang Pambansa. Hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam. Nananatili pa rin si Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez bilang House Speaker para sa 20th Congress. Walang nakalaban si Romualdez na nakakuha ng 269 na boto habang 39 ang nag-abstain. Si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos naman ang itinalagang House Majority Leader habang si Representative David Suarez ang nanalong House Senior Deputy Speaker. Bago ito, nag-walkout si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte matapos ang roll call sa Kamara at hindi na siya lumahok sa botohan. Ayon sa mambabatas, hindi siya sasali sa anyay political circus na nakalimutan na ang tungkuling pagsilbihan ang taong bayan. Sa inilabas namang pahayag, idineklara ni Representative Isidro Ungab ang kanyang sarili bilang independent member ng Kamara, kasama sina Representative Paulo at Omar Duterte at PPP Party List Representative Harold Duterte. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instreta. Alas 4:17 na po na madaling araw, dismayado ang ilang mambabatas sa desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, iniginit ni Senators Risa Ontiveros, Bam Aquino at Francis Pangilinan na hindi makatarungan ang desisyon ng Korte Suprema. Bisula ay nagdagda ang Korte Suprema ng bagong kahulugan sa pagsisimula ng impeachment case. Umapila ang 3 senador sa Korte Suprema na bawiin ang desisyon nito. Para kay ACT Teachers Party List, Representative Antonio Tino, pinago ng Korte Suprema ang rules on impeachment. Sumunod niya mga kongresista sa paghain ng impeachment complaint laban kay VP Duterte. Nagsuot ng peach ribbons ang mga kinatawan ng Akbayan Party List na sina Chel Jokno, Percy Sendanya at Dada Kiram Isbula at Dinagat Islands Representative Kaka Bagao bilang suporta sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni VP Duterte. Iniyak naman ni House Speaker Martin Romualdez na kinikilala nila ang desisyon ng Korte Suprema pero hindi anya titigil ang Kamara na mapanagot ang mga opisyal dahil bahagi ito ng kanilang tungkulin. Basta AM. Pogi, ano oras na, Pogi? Oras po natin ay 4:19 na po na madaling araw. Gising bangon na po sa mga may pasok na partner. Ngayon pagdating natin, walang ulan. Ay, pero mahangin. Malakas ang hangin. Mahangin, ibig sabihin baka posible mamaya. Huwag naman sana muna. Stop na muna. Tama na muna kahit isang linggo, Oo. Kasi grabe yung binuhos ng ulan ng mga Pahupain muna natin yung baha. Hindi pa bumababa yung baha sa ibang mga lugar. Correct. Ang bagal ng pagbaba ng baha. Naku. Kaya... Ay! Kayo po, kumusta? Ano po masasabi niyo sa naging sona ng Pangulo? Approve? Disapprove? Disapprove. Satisfied o hindi satisfied? O may kulang, di ba? Para may
Pero May syempre, kulang yung yung iba doon, sinasabi ng maganda iba. naman Oo. talaga yung Oo sinabi naman. niya doon, di ba? Oo. Yung internet connectivity na 100% sa mga school this year, maganda Hindi yun. matutuwa doon. Di Sana ba? naman talaga matupad yung Wi-Fi connection na yan sa mga public school. Napakalaking tulong ho niyan kung kayo po ay estudyante ngayon. Correct. Yung investigasyon doon sa Flood mga control. problema sa supply ng tubig. Ayan, supply ng tubig. Isa yan sa malakas na pinalakpakan. Tapos yung... Siyempre, panghuli, yung pinaka-pinalakpakan dyan, Flood yung investigation control. sa Yun flood talaga. control. Di ba? Napaka-relevant Kaliwat kanan nga naman yung flood control. Pero pa imbis na ang naging resulta, flooded areas. Asan yung budget, di ba? Oo. Asan Saan napunta? Tama ba? Di ba? Aba, Tapos- i-message nyo po yan sa amin, Oo. ha? Ibanggitin nyo po yan sa amin. Babasahin namin yan mamaya. Doon sa ating Viber. Viber number na... Yung... 0919-279-3000! Ayan po pag kayo hindi nyo pa narinig yung sigaw At na hindi pa kayo nagising dyan. Uulitin namin. Correct, oo. Uulitin namin ang 0919-279-3000! Mag-message ho kayo kasi mamaya babasahin namin yan. Ilagay nyo na rin po yung reaction nyo tungkol po sa nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA kung kayo po ba ay satisfied o hindi satisfied. Aba, ang bilis sumagot ni Minandro Nono. Ang sabi? Approve! Sabi niya. Ay, approve agad. Oo. Approve. At abangan nyo po sabi pagbabalik Bagyong Emong, nag-iwan na mahigit 160 milyong pisong pinsala sa La Union. At 6 patay sa pananalasa ng mga bagyo at habagat sa Western Visayas. Yan at iba pa mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape, 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 kape. Pengi ako nung sa program. Wala ako. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter. Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko. May kasama kang makikinig sa'yo. Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal. It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love. Ako to, si Chang Ami. Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako To Si Chang Ami. Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Meron po siyang parang maliit na bukol. Siya po ay diagnosed na osteosarcoma. Ito po ay nagkakaroon ng bukol sa buto, nagkakaroon ng nawawala ang kanyang function. Now, Manilin, ano ba ang ating kailangan? Ang po namin ay blood donor po ng platelet po para sa operasyon po niya bukas. Makakausap natin si Manling Mariposque para ikwento sa atin ang naging matagumpay na operasyon ni Franz. Masaya po siya ngayon kasi nawala na po yung masakit sa paa niya, na matagumpay po yung operasyon niya. Kaya po ako ay tuwang-tuwa bilang tita po na masaya nakikita ko siya na masaya din. Maraming salamat po. Napakalaking tulong po ang naibigay niya sa aming pamangkin. Aksyon ngayon ang hatid ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Yan. Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake na balita. DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Oras natin, 4:24 na madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Umano'y mga substandard na flood control project, inupakan ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA mga opisyal na tumatanggap ng kickback sa mga proyekto binanatan din. Mga water district at joint venture partners na itinuturing responsable sa palpak na serbisyo sa tubig, pananagutin ayon sa Pangulo. Mga sospek sa pagkawala ng mga sabongero, mananagot din. Ilang mambabatas at mga obispo dismayado matapos hindi banggitin ng Pangulong Marcos ang online gambling sa kanyang SONA.
At presyo ng diesel at kerosene muling magtataas ngayong araw. Presyo ng ilang gulay at isda nagmahal matapos ang kalamidad. Sa oras natin na 4:25, isa munang DZMM Radyo Patrol Flash Report! Isa muna po flash report. Nasusunog po ang bahagi ng Victor Lopez Compound. Yan po ay sa Kapulong Street sa Tondo, Maynila. Itinaas na po ng Bureau of Fire Protection sa ikatlong alarma ang nasabing sunog. At tabayan na po ang follow-up reporting dyan sa ating DZMM Radyo Patrol Flash Report! Basta AM, MM. Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan. Para sa ating ulat kalusugan, naka-alerto ang Department of Health sa pinangangambahang pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa bansa kasunod ng pagbaha at pag-ulan na dulot ng magkakasunod na bagyo at habagat. Inaasahang tataas ang mga naitatalang nagkakasakit ng leptospirosis 1 o 2 linggo matapos ang pagbaha. Tiniyak ni DOH Secretary Ted Herbosa na sapat ang stocks ng gamot at tuloy-tuloy na medical services sa mga health centers at ospital sa mga lugar na madalas binabaha. Alinsunod ito sa mandato ni Pangulo Marcos Jr. na maagang paghandaan ang mga sakit na maaaring epekto ng ulan at baha. Ayon kay Herbosa, kailangan magpatingin sa health center oras na lumusong sa baha para matignan ang pasyente kung kailangan uminom ng doxycycline. Libre itong ibinibigay sa mga health center. Ang mga malalang kaso naman ay na-admit sa ospital para mapigilan ang komplikasyon. Alam mo partner, sa mga baha, bukod sa leptospirosis, bukod sa dengue, kagaya sa Pampanga, may mga cases na ng dengue. Yung mga sakit sa balat, alipunga. Diba? Kung lagi kasi sila nakababad, no choice sila kung hindi palabas ng bahay nila, papasok. Kailangan magtampisaw o bumabad, lumakad dun sa baha na na-stuck ng isang linggo na. Ay, good luck. Lalo na yung partner, yung mga baha na pumapasok po sa bahay. Wala kang choice, di ba? Wala kang choice. Ay, nako. Kaya magpa-check up. Ay, mangingi po kayo ng mga gamot sa mga libre clinics po ninyo. Humingi po kayo dyan. Hingi, libre po yan. Hindi bili. Oo, hingi. At yan po ang ating serbisyong pangkalusugan on a Tuesday morning. Agri-Balita! Agri-Balita! Good morning po sa ating pamilyang maingda. Morning! Sa ating mga pamilyang Morning! magsugit. Maya para Morning! ating sangkay para sa ating Morning! Agri-Balita. Pinarangalan ng Department of Agriculture ang 25 kabataang magsasaka at youth group sa National Awarding Ceremony ng Young Farmers Challenge. Dahil ang programa na maikayat ang mga kabataang Pilipino na pumasok sa farming, pag-aalaga ng isda, pag-aalaga ng mga hayop, at iba pang agricultural o agriculture-based activities. Ngayong taon, 62 ang finalists na tumanggap ng mahigit 100,000 piso, habang ang managwagi sa startup component ay may dagdag na 300,000 piso. 5 panalo sa upscale at 3 sa intercollegiate component ang nakakuha ng tig 500,000 piso. Laki ah. Mula 2021, mahigit 4,000 kabataang agripreneur ang natulungan ng YFC program. Ang sarap niyan, partner. Galing, no? Kabataan. Kasi minsan, parang kapag sinabi kasing agri, ang nasa isip nila napakalalawak na mga lupain na kailangan tamnan, kulang sa patubig, kulang sa pataba, may mga sakit yung mga pananim. Hindi eh. Ang dami ngayon na paraan para sa pagtatanim na pinapasok po ng mga kabataan talaga. Agripreneur nga. Agripreneur, ganda. Diba? Imagine, bata ka pa, marunong ka na mangisda. Yung iba, partner, nasa may nagsineset up lang sila na isang area malapit sa bahay nila. Lalagyan lang nila ng kulambu yun. Tapos, ayun na, may system, may filtration, merong sariling patubig, electronic na, di ba? AI na, natetest niya kapag yung lupa hindi nabasa, didiligan niya, di ba? Yung mga ganong technology. Tapos, partner, ito may programa, may cash prize pa. Ayan. Saan ka ba? Balato. Hindi, mas may hikayat ka niya. Balato. Laki yun. Ilaan nyo pa yan, pas palakihin nyo pa yung proyekto ninyo. Ayan ha. Kasi para yan sa food security natin. Nung high school ako,
pangingisda naman yung tinuturo sa amin. Kasi may fish pond kami. Ang galing. Sa likod. Diba? So, yun, May subject kami na nakalaan para matuto So, kami. lumaki naman yung mga isdang inalagaan mo? Meron naman. Anong isda yan? Tilapia. Wala, nakain na namin. Dalag. Tilapia. Tilapia. Bangus. Bangus, correct. Sa amin din sa Pampanga, yan ang mga inaalagaan, tilapia. Diba? May pagkain ka, ikaw pa nagtanim. Di ba? Totoo. Sabi mo, gusto ko na ganito, punta ka sa garden mo sa likod, sa gilid. Bunot ka lang ng something. Diba? O kaya pag may mga bunga na, tapos yung mga kapitbahay mo, bigyan mo talong. Iba rin kasi yung pakiramdam pag kinain mo yung sarili mong tanim. Hindi, kasi ang sigurado doon, partner, wala kang hinalo na chemical. Correct. Diba? Hindi siya organic, ika nga. Fresh pa. Yes, Fresh pa. Paano? Kaya, yan po ating agribalita. Ngayong muli, Martes ng umaga. Muli! Magandang morning, kapamilya Mangis at Maghulit. Good morning! Tanim po tayo at sangkay. Good morning! Mangisda. Yeah. Diba? Yan po ating agribalita on a Tuesday morning. balik tayo sa mga balita sa oras na alas 4:31 ng madaling araw. Alamin po natin ang mga balita sa mga probinsya. Pasada Probinsya. 10 preso tumaka sa Batangas Provincial Jail. 8 arestado na. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Batangas sa tin ni Arnel Ozaita. Arnel. 10 person deprived of liberty o PDL ang nakatakas mula sa Batangas Provincial Rehabilitation Center sa Barangay Maliinin sa Bayan ng Ibaan dakong alas 9:30 Lunes ng umaga. Batay sa ulat ng pulisya, ineskorta ng jail guard ang preso at patungo sa public utility room ng kulungan nang bigla siyang tutukan ng isa sa mga preso gamit ang ice pick, inagaw ang kanyang baril at itinutok sa kanya. Sinamantala pa ng ibang preso ang pagkakataon at tumakas patungong Barangay Kilo sa Ibaan, Batangas. Naabisuhan naman agad ng Ibaan Municipal Police Station hinggil sa pagtakas. Pasado 1:00 ng hapon nakatanggap na impormasyon ng mga pulis na 5 preso ang sumakay sa isang pampaserong bus na patungong norte via Star Tollway. Agad silang na-intercept ng mga tauhan ng Santo Tomas Component City Police Station malapit sa Tanawan Santo Tomas boundary at mapayapa namang sumuko ang 5. 3 pang preso ang nahuli naman sa ng mga responding police sa Ibaan, Batangas. Na-recover mula sa mga suspect ang isang 9mm Liama pistol na may 16 na bala at 2 magazine, isang balisong, halos 60,000 pisong cash at iba't ibang denomination at tatang ilang susi. Nasa kustudiya ng Santo Tomas Police Station ang 5 suspect habang ang 3 naman ay nakadetine sa Ibaan Police Station saka sila ibabalik sa Provincial Jail. Nagpapatuloy naman ang pagtugis laban sa 2 pang pugante. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Arnel Ozaita. Basta AM, MM. Umabot sa mahigit 100 at 60 milyong piso ang iniwang pinsala ng Bagyong Emong sa La Union. Mahigit 60 milyong piso ang pinsala sa agrikultura at 100 milyong piso naman sa infrastruktura. Apektado ang 14,000 pamilya o mahigit 49,000 individual sa 173 barangay. Mahigit 300 bahay ang bahagyang nasira at 25 bahay ang tuluyang nawasak. Nananatili na ang power outage sa ilang bayan gaya ng Sudipen, Banger, Luna at San Juan. Nasa 20% pa lamang ang San Fernando City ang may kuryente matapos ang pagkagupit ng Bagyong Emong. Naglagay ng 7 cellphone charging station ng lokal na pamahalaan. Patuloy ang pagsasayang sa supply ng kuryente habang may mga barangay pa ring lubog sa baha. Wala namang naitirang nasuwi at patuloy ang clearing at relief operation. 6 naman ang patay at 3 nawawala sa Western Visayas matapos ang pagagupit ng habagat na pinaigting ng mga bagyong Krising, Dante at Emong. Umabot sa mahigit 100,000 pamilya o halos 400,000 individual ang apektado ng kalamidad. Nasa mahigit 900 pamilya o bahay ang nasira, kabilang ang higit 100 tuluyang nawasak at higit 100 pamilya naman ang nasa 14 na evacuation center.
4 na bayan sa Iloilo at Antique ang nasa ilalim ng state of calamity habang mahigit 20 milyong piso ang pinsala sa agrikultura at 100 milyong libo. 100 milyong piso naman sa infrastruktura. Mahigit 40 milyong pisong tulong ang naipaabot sa 60% ng mga apektadong pamilya kasama ang 3,000 shelter kits sa Negros Occidental at Iloilo. Sa Pangasinan, patay ang 27 anyos na lalaki matapos sumanong makuryente sa baha sa barangay Pantal West sa Dagupan City. Natagpong palutang-lutang sa baha ang bangkay ng biktimang si alias Ed. Nahiyaon ng biktima at dineklarang patay ng City Health Officer. Pasada Probinsya. Probinsya. Mga pulis sa Region 3 rumesponde sa mga binahang lugar sa gitnang Luzon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pampanga atid ni Gracie Rutao. Gracie. Agad kumilos ang Police Regional Office 3 upang maghatid ng ayuda sa mga apektadong lugar sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija at Pampanga matapos ang malawakang pagbaha dulot ng bagyong Krising, Dante at Emong pati na ang Habagat. Nagsagawa ng relief operations ang PRO3 kasamang LGU at iba't ibang ahensya para mamahagi ng pagkain, tubig, hygiene kits at iba pang pangangailangan. Tumulong din ang pulisya sa paglikas ng mga residente at pagtiyak ng seguridad sa evacuation centers. Patuloy na binabantayan ng PRO3 ang mga apektadong lugar at handang magpadala ng karagdagang tulong kung kinakailangan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Gracie Rutao. Maraming salamat, Gracie Rutao. .36 na po ng madaling araw sa Sulu naman, sumuko sa mga otoridad ang suspect sa pamamaslang sa kilalang vlogger sa bayan ng Patikul. Posibleng masamba ng reklamong murder si Patikul Councilor Mumarzen Manyalas Suhuri na may responsable sa pamamaslang kay Muhammad Riza Muksan. Sa investigasyon, minamaneho ni Muksan ang kanyang motorsiklo ng pagbabarilin sa tapat ng isang coffee shop noong Biyernes. Personal na alitan ang hindi nalang motibo sa krimen. Sa Surigao del Sur, 2 persons of interest ang tinitingnan ng mga otoridad sa pagpatay sa broadcaster na si Edwin Labtad Segovia sa Bislig City. Ayon po sa pulisya, nakilala ang 2 matapos sa balawakang backtracking review ng CCTV, pahayag ng pamilya ng biktima at mga saksi. Binarilan na patay si Segovia noong Hulyo 21 habang pauwi mula sa kanyang radio program. Umaasa ang pamilya na malulutas ang kaso sa patuloy na investigasyon. Pasada Probinsya. Probinsya. Calao Cave sa Cagayan pansamantalang isinara matapos sumailalim o para sumailalim sa Safety Procedural at Site Management System o Assessment. Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa Cagayan atid ni Harris Julio. Harris, good morning. Sa abiso ng pamahalaang panlalawigan, sasailalim sa Safety Evaluation at Site Management Assessment ang Calao Cave sa Peña Blanca, kaya pansamantala itong isinara. Bahagi nila ito ng precautionary at standard procedural measure upang masiguro ang pangmatagalang pangangalaga ng lugar. Layon din itong matiyak ang kaligtasan ng mga turista at tourism stakeholders. Pero bukas naman ang iba pang pasyalan gaya ng Sierra Cave at Pinakanawan River, gayon din ang iba pang tourism activities gaya ng Circassian Flight of Bats. Mabibisita rin ang natural, cultural at heritage destinations sa lalawigan. Magbibigay ng abiso ang LGU kapag pwede na muling mabisita ang Calao Cave na itinuturing ding important historical and archaeological site dahil dito natagpuan ang mga buto ng isa sa mga sinaunang tao sa mundo. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Harris Julio. Maraming salamat, Harris Julio. Sa Camarines Norte, sugatan ng 5 matapos bumangga ang isang SUV sa bilyaran at tindahan sa Barangay Kanapawan sa Bayang Puyan ng Labo. Sumalpok ang sasakyan sa mga establishmento at tinamaan ng 2 menor de edad. Bago ito, nasagi rin ang 2 pedestrian at isang motorsiklo.
Sa investigasyon ng wala ng kontrol ang driver habang binabagtas ang Maharlika Highway patungo yan sa bayan ng Labo. Nasa kustudiyan na ng pulisya ang driver habang nagpapatuloy ang investigasyon. Patay ang isang babae at 3 ang sugatan nang mabagsakan ng nabuwal na puno ang isang van sa barangay Padang sa Legazpi City. Ayon sa pulisya, nabuwal ang puno dahil sa posibleng dulot ng tuloy-tuloy na pagulan at malakas na hangin. Ang mga biktima ay nasa likurang bahagi lamang ng sasakyan habang 13 pasahero ang nakaligtas na dumaan sa bintana ng sasakyan. Patuloy ang search and rescue operations para sa 23 taong gulang na lalaki na nahulog sa MV Blessed Sea Journey sa karagatan ng Oriental Mindoro nitong linggo ng gabi. Patungong Coron, Palawan ang barko ng mahulog umano ang biktimang si Usman Abela. Agad naglunsad ng search and rescue ang PCG kasama ang PDRRMO gamit ang Sea Ambulance. Sa Negros Occidental naman, arestado ang 39 na taong gulang na taxi driver sa Barangay 3 sa bayan ng Pontevedra na wanted sa manipanggagahasa at pagpatay sa isang call center agent sa Talisay City. Itinuturing na ikatlong most wanted sa probinsyang suspect at inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 53 para sa kasong rape with homicide. Walang piyansa ang kaso ayon sa pulisya. Nakilala ang suspect sa taxi na sinakyan ng biktima bago ito matagpuan patay sa barangay Matabang noong Enero 12. At abangan sa aming pagbabalik, lisensya ng SUV driver na nagpakilalang tauhan ng NBI, sinuspinde. At dalagita na iligtas sa tangkang pangahalay ng nakilala online. Ang mga detalye sa magbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape, 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 kape. Sarap. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem ni na Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseserbisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon. Kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kahalaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630 nasa balitahan na sa public service. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Rastyada ng mga balita ang temanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. Sa oras na 4:44, balik po tayo sa mga balita. Abiso mga kapamilyang motorista, heto na! Muli po tataas ang presyo ng diesel at kerosene mamayang alas 6 ng umaga. 60 centavos kada litro ang itataas ng presyo ng diesel habang 40 centavos naman sa kerosene. Ang kumpanyang Caltex
15 centimos ang dagdag sa presyo ng diesel at 20 centavos naman sa kerosene. Iro-rollback naman ng kakarampot na 10 centavos kada litro ang presyo po ng gasolina. So nasa 60 to 40, 60 yung diesel, 40 yung kerosene na tataas. Correct. Rollback ang gasolina, 10 centimos. Maliit. Humiiral naman ang price freeze sa mga lugar na lubang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ito nagmahal naman ang presyo ng ilang gulay at isda sa ilang pamilyan sa Metro Manila kasunod ng pagugupit ng 3 bagyo at habagat. Diyan po sa Central Market sa Santa Cruz sa Maynila, doble ang itinasa presyo ng kada kilo ng talong. Doble po yung itinasa presyo ng kada kilo ng talong na nasa 200 piso mula sa dating 100 piso. Aabot na rin sa 250 pesos ang kada kilo ng ampalaya mula sa dating 100 hanggang 120 pesos. 20 pesos naman sa kada tali ng pechay mula sa dating 10 piso. Sa presyo naman ng isda, 50 pesos. Grabe naman ang iwinahal ng kada kilo ng bangus na naglalaro sa 200 hanggang 250 pesos. Habang nananatili o stable ang presyo ng tilapia sa 150 pesos kada kilo. Samantala sa trabaho market naman, 20 pesos ang itinaas ng galunggong na nasa 260 pesos kada kilo, habang tumaas sa 400 pesos ang kada kilo ng frozen galunggong. Sasampahan ang reklamong graft ng Department of Migrant Workers sa Ombudsman si dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na isasampang reklamo laban kay Ignacio, 2 Deputy Administrator at isang taga-private sector ngayong linggo. Kaugnay-an na ito sa umano'y questionableng 1.4 billion pesos na land acquisition deal na pinasok ng OWA sa panahon ni Ignacio na planong tayuan ng halfway house sa mga uuwing OFW. Sinabi pa ng kalihim na posibleng may iba pang sangkot sa umano'y maanumalyang land acquisition deal. Matatandaan sinibak sa pwesto bilang OWA Administrator si Ignacio dahil sa land acquisition deal na walang pag-aproba mula naman sa OWA Board. Pero kay Ignacio, walang illegal sa land deal na dumaan umano sa tabang proseso. Mamaya pa yung show. Excited talaga. Mamaya sa naman Eka. ang showbiz. Mamaya ka na, Eka, ha? Ginugulat mo ako, eh. Oo. 4:47 po na madaling araw, itinilaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Court of Appeal Presiding Justice Mariflor Punzalan Castillo bilang acting ombudsman. Pupuna ni Justice Punzalan Castillo ang nabakateng pwesto ni dating ombudsman Samuel Martires na nagretiro noong linggo. Nanumpa kay Executive Secretary Lucas Bersamin si Justice Punzalan Castillo. Ayon kay Bersamin, hindi pa nasisimulan ng Judicial and Bar Council ang panayam sa mga sa mga kandidatong posibleng maupong bagong ombudsman. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. LTO sinuspinde ang lisensya ng SUV driver na nagpakilalang taga-NBI at kumaladkad sa isang motorista. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly. Sinuspindi ng LTO ng 70 araw ang lisensya ng SUV driver na sangkot sa viral road rage incident kung saan sinadya nitong banggain ng isang motorcycle rider batay sa isang viral video sa social media. Ayon kay Acting Assistant Secretary at LTO Chief, Attorney Greg Pua Jr., inatasan na rin ng driver na isuko ang lisensya bago o sa July 30. Nakaalarma na rin ang plaka ng SUV para mablock ang anumang transaksyon habang iniimbestigahan ng kaso. Kinilala ang driver bilang si J.R. Cabana na una umanong nagpanggap bilang NBI agent gamit ang pangalang Paul Jen Jimenez. Siya ay naresto ng NBI at nahaharap sa mga kasong reckless driving, illegal accessories at pagiging improper person to operate a motor vehicle sa ilalim ng RA 4136. May show cause order na rin mula sa LTO para ipaliwanag ni Cabana kung bakit hindi siya dapat mapanagot. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol Kelly Cordero. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
Alas 4:49 na madaling araw, arestado ang 26 taong gulang na lalaki matapos umanong tangkaing gasain ang 15 taong gulang na grade 9 student sa Marikina. Ayon sa pulisya, nagkakilala ang dalawa sa online at nagkita sa bahay ng pinsan ng sospek para sa napagkasunduang pagtatalik. Nagbago naman ang isip ng dalagita kaya tinutukan ito ng kutsilyo. Hindi natuloy ang tangka ng kumatok ang kasama ng lalaki. Agad nagsumbong ang biktima sa kanyang mga magulang at tumulog sa PNP Women and Children Protection Desk. Itinanggi naman ng sospek ang bintang na kasalukuyang nakakulong sa Marikina Police Custodial Facility at naharap sa kasong attempted rape. Oras po natin, 4:50 na po ng madaling araw. Gising bangon. Magandang morning po sa mga nakikinig na nanonood sa ating DZMM Radio Patrol at DZMM Teleradio. Good morning, go partner! Anong go ka dyan? May kopya ka eh. May kopya ka eh. Hindi na ako nagkaroon. Alam mo na itong si Mr. Chits. Si Mr. Chits, ini-impress tayo eh. Ang sabi natin, i-Viber lang niya yung message. Nag-screenshot to. Screenshot na nanonood siya sa atin. Kala mo, Mr. Chits, di namin makita. Sabi niya, maayong buntag, DZMM from Villanueva, Misamis Oriental. Good morning po kay Cherry Diaz. Team Pogi, kami from Malabon City. And syempre po, hopefully daw everything will go well and through with the son of PBBM. Good morning! Kay Rachel Talambiras, good morning. Listening po from Batangas City. Araw-araw akong nanonood sa YouTube para updated ako sa balita and sa oras. More power to you. Thank you. Siyempre, magandang morning din kay Tita Lina Ho. Sabi niya, Radyo Patrol, Balita Alas 4. Good morning. Team Pogi, Antemano Robert Banot, Opa Steve Raz, everyday nakatutok sa inyong balitang kumpirmado. Sigurado. Thank you, Tita Lina Ho. Marites David, Maya Paabak po. Sabi niya, from Bacolod, Pampanga. Si Chema Chico, good morning kapamilya, watching po from Rosario sa Pasig. Good morning! Romeo Aguda, good morning po. Pa-attendance po. DZMM Radio Patrol Balita, Sir Robert and Sir Steve. Watching sa YouTube, pag-shoutout po. Dini daw sa Barangay La Mesa, Calamba City sa Laguna. Agudas Family at sa Barangay Banaba Center, Batangas City. Sitio parang dos ng inay Tessie at Tatay Ego from Romeo Aguda. Si Maggie Di Manzana naman, good morning po Sir Robert and Sir Steve. Always present and watching from Maggie Di Manzana ng Makati City. Thanks po. At syempre magandang morning din kay Agnes Santiago. Binabati niya ng good morning si Mami Laling Magbuo ng Pinamalayan Oriental, Mindoro. Romaric Rojas watching from Bato, Catanduanes. Kiang, magandang morning mula dyan sa Jensan. Annalisa Liwa, good morning ng Cabanatuan City. Heraldo Nava ng Valenzuela City. Mimi Shiratori, good morning. Aba, syempre, good morning din kay Juan OFW sa Italia. Grabe, Tita Nona Damian, good morning, kapi-kapi po. At syempre po, good morning kay Charlie Clarit. Tanong na tanong partner, may pasok ba sa Bulacan? So, walang anunsyo meron. Check mo na lang sa LGU ninyo. Correct. Si Romaric Roas, magandang morning. Kape-kape with ham and cheese. Martinez family ng San Pablo City, Laguna. Si Banong at syempre kay Alma Camacho, magandang morning. Good morning! Amber Audrey Baravilla, good morning watching from rainy Santa Cruz, Zambales. Shoutout Baravilla families around the world daw mo. Mukhang nagkalat kayo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Very good. At syempre partner, di natin pwedeng kalimutan yung mga nasa Facebook page po natin. Yan. DZMM Teleradio, good morning po kay Rowena Visitacion Sempio. Ay, si teacher ko yan. Ay, teacher, lagi na ako. Diba? Ma'am, good morning ma'am. Kay Herberto Garcia, kay Noel Galliano, kay Patrick De Leon Asierda, kay John James Zikel Satur. Hirap naman, pero good morning po. Magandang morning. Good morning din, Miss Ann Bustamante Calomarde. Lati, narinig ko lang itong binabati ni Chang Ami. Ngayon, umabot na siya sa atin. Obo. Siyempre, alam ko nasa Tokyo si Madam nasa Japan niya. Ingat Good morning po, Miss Ann. At good morning din kay Teacher Teresita Loria ng Rosario Almar Elementary School. Ganun din siyempre kay Ma'am ko din, di ba? Kay Ma'am Rowena Sempio. Romeo Giwon, magandang morning. Tita Villanueva, good morning. Good morning. Madam Norma Guevara, anong food natin dyan, ha? Good morning. Good morning. Siyempre, good morning po sa mga taga Calbayog City at Tacloban City, Samar o sa Leyte. Magandang morning po, ha? Okay na aga. Okay na? Okay na. Sige. Dahil dyan, dito muna tayo. Mamasyal muna tayo around the world. Ayan.
Mga balita sa labas ng bansa. Balita sa labas ng bansa, patay ang 5 security guard at 3 sibilyan ang sugatan sa pamaril sa kilalang fresh fruit market sa Bangkok, Thailand. Para alam ko ito Natagpo ang patay ang gunman sa hinihinalang nagbaril sa sarili matapos po ang insidente. Personal na alitan ang hinihinalang motibo ng Royal Thai Police sa krimen. Samantala, 4 naman ang patay sa landslide bunsod ng ilang araw na malakas sa pag-ulan sa Hebei Province sa China. Patuloy naman ang paghahanap sa 8 pang nawawala. Naka-alerto ang Beijing at ang mga karatig na lugar sa inaasahang malakas na pag-ulan sa mga susunod na araw. Ito nang hinihintay nyo kanina pa. Showbiz! Balita! Ating ilabi ng mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga. Erica Balmes. Erica, anong latest? Go! Chika Morning kapamilya, eto na nga ang latest. Ready na mga ka-OA dahil magbabalik na sa center stage ang nation's mom, Clarice de Guzman, para sa kanyang sariling The Big Night Concert sa September 26 sa Araneta Coliseum. Ngayong araw na ang ticket selling na agad namang nag-trending sa X ang concert announcement ni Klang at sa comment section ng kanyang IG post, bumuhos din ang suporta mula sa mga fans at kapwa-artista. Sa iba pa nating chika sa umaga, agad nakuha ng Fantastic Four First Step movie ang spotlight sa North American Weekend Box Office na unang hawak ng isa pang superhero movie na Superman. Umani ng $118 million ang The Fantastic Four habang $24.9 million ang Superman. Iikot ang kwento ng Fantastic Four tungkol sa mga superheroes na pinagbibidahan ni Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Evan Moss-Backrack at Joseph Quinn na susubuking iligtas ang isang retrofuturistic na mundo mula sa evil Galactus. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM. Maraming salamat, Erica Balmes! Sports Balita! Sa ating sports balita, LA Tenorio bagong head coach ng Magnolia Hotshots sa PBA. Yan at iba pang sports balita ihatid ang ating big man sa DZMM na si Alfred Zalde. Alfred, go! Good morning, Robert at Steve. Para sa ating balitang sports, itinalaga bilang bagong head coach ng Magnolia Hotshots si Ginebra veteran point guard LA Tenorio. Kinumpirma ni San Miguel Corporation Sports Director Al Francis Chua ang pag-upo ni Tenorio bilang head coach ng Hotshots kapalit ni Coach Chito Victolero. Ipinapaubaya ni Chua kay Tenorio ang pagbuo ng kanyang coaching staff. Si Tenorio ang head coach ng Gilas Pilipinas Youth na nagkampiyon sa FIBA Under-16 Asia Cup SIBA Qualifiers. Samantala, tinalo ng Gilas Pilipinas ang Macau Black Bears sa score na 103-98 sa send-off match sa Araneta Coliseum kagabi. Nanguna sina naturalized player Justin Brownlee, Dwight Ramos at AJ Edu sa opensa ng Gilas Pilipinas na binura ang 21-point lead ng Black Bears para makuha ang panalo. Ito ang huling laro ng Gilas Pilipinas sa bansa bago lumipad pa Saudi Arabia para sa pagsabak sa FIBA Asia Cup sa Agosto. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM. Yun! Thank you, Alfred! At yan! Ang mga balita ngayong Martes, July 29, 2025. Tuloy-tuloy niyo po kami napapanood sa cable, social media at I Want. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano. Handang magserbisyo sa inyo. Antemano. Naririnig din po tayo sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 sa Mega Manila. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Nagbabalita namang oras. Susunod na, pero partner, mabilis lang. Nagpapabati ng si go, Sir go. Josimo Gasmin. Good morning po. Pakibati po sa kanyang nani, no? Happy 82nd birthday po, Mami Lulu G. Ituralde. Thank you po. Happy Tuesday po. God bless po. And Mr. Josimo and Mrs. Marites Gasmin. Yalong family, mula po yan sa Mabalacat City, Pampanga, Maya Paabak. At syempre, happy birthday din, Kuyang Romeo Giwon. Happy birthday niya. Aba, sa Romeo, happy birthday po, ha. Sa kalanganaan, Kuya Romeo, ha. Pengi kami. Susunod na, ha. Ronda Pasada kasama si Daddy Johnson Manabat. Bye.